Hi mga preni! Napakalutong, dinig niyo yon? Kaya naman, halina kayo at i-share ko sa inyo ang sariling version ko sa paggawa nito. At sobrang maa-amaze kayo sa perfect ng lasa at itsura. Tara panoorin nyo. And this is Fanny from Fanny's Cookery. At para alam nyo rin ang tamang sukat ay timbangin muna natin para siguradong walang palya. Malalaki ang ating kamoting nabili. Kaya naman, 3 pieces lang ay umabot ng 800 grams. Maganda ang color nito. Any color naman ng kamote ay pwedeng gamitin ha. At babalatin muna natin. Mag-gloves kung maaari dahil madagta ito. Pwedeng magsuot ng plastic bags sa kamay. O diba, ang ganda ng kulay. Ibabad lang natin ito sa tubig para hindi ito mangitim dahil sa dagta. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Ayan at hugasang mabuti. I-slice lang natin ito into pieces. Yung ganito kaliliit para mas mabilis maluto at maganda ang kalabasan. Kaya naman mas mainam na binabalatan muna natin ito bago lutuin. Sa steamer ay maglagay ng tubig na sa tingin nyo'y magsasakto ito sa pagluluto ng kamote. Ilalagay ko ito sa colander para hindi matapon sa loob kasi napakaluwag ng steamer plate ko. Takpan at i-steam ito ng 20 minuto o hanggang lumambot na ang kamote. Set on medium heat. Ayan, hanguin at palamigin ng konti. Dahil ito ay dudurugin natin. Gumagamit ako ng strainer para mas pino ang kamote mixture. Sa ganitong paraan, mas kita mo pa ang hibla ng kamote at walang palya talaga. Kita niyo yan, ang pino 'di ba? Kaya naman for sure maganda ang outcome natin mamaya. Lagyan ng 7 tablespoon of sugar. Ito ay tama lang sa panlasa ko. Kung gusto niyo mas matamis ay mag-add na lang kayo. 2 and 1/4 cups tapioca starch. Marami nito sa palengke. Mabibili ito sa mga nagtitinda ng mga disposable cups. At sa mga groceries ay meron din naman. Lagyan ito ng gatas. Evaporada ang gamit ko para mas mura. Konti lang naman ang ilalagay ko. At utay-utay lang ang paglalagay. Ayan, bali 1/3 cup or 160 ml evaporada ang nagamit ko. Na tamang-tama lang sa reseping ito. Lagyan ng oil para nagmo-moist ang mixture at para di rin magdikit kapag ito ay hinulman na natin. Total of 2 tablespoon of oil ang inilagay ko. Inidwell lang natin para maging dough ang itsura. Yung medyo hard ba para maganda ang result. Ayan at pwede na tayong maghulma. 1 teaspoon sweet potato mixture ang sukat na gagawin ko. Kayo na po ang bahala sa sukat ng nais nyo. Ito naman ay ipangkain lang namin, kaya maliliit ang ginawa ko. At ilagay sa grease tray, para madaling kunin ito kapag ipiprito na. Ayan at madami na ito. Pwede na ito sa first batch of frying. At iset on medium heat. Ihulog ang mga balls sa kumukulong mantika at halu-haluin ito para pantay ang pagkakaluto ng mga balls. Pwedeng maramihan ang pagluto nito basta kasya sa kawali. At i-deep-fry lang natin ng mga 10 hanggang 12 minuto. At kapag nakikita nyo ng lumulobo, i-press lang ito para mawala ang air sa loob. At kapag medyo umimpis na ito, ibig sabihin luto na. Hanguin. Wow, ang ganda ng color. Ituloy lang ang pagluluto ng mga natitira pa. Jaran! Ito na ang ating perfect balls. Na hindi nadideform kahit malamig na ito. Pakinggang mabuti mga preni kung gaano ito ka-crunchy outside. Dinig nyo yan? At kung nakaabot kayo sa punto ng bidyong ito ay mga tagasa naman kaya ang nakapanood nito. Hello po sa inyo at maraming salamat. Try na natin. Ay, crunchy outside at chewy inside ito mga preni. Sigurado akong hindi nyo pa ito nasusubukan. Pwedeng ipakain sa mga bata at nakatatanda. Dahil napaka-healthy at maraming benefits ang kamote. Pwedeng pang almusal, pang merienda at pang negosyo ha. Kumusta naman po? Approve ba sa inyo ang reseping ibinahagi ko? Kung ganon, itry nyo na. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa.
Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!